Toyota Rush galing pa sa Butuan City. Dinala dito sa atin sa Oroquita. Ang problema dito, ayaw umandar. So kahimtang check lang muna tayo. Kita natin na iniwan lang na waskag yung kahimtang. Dito naman tayo sa engine. Tingnan lang natin yung kapalaran ng sasakyan na to. Dahil sa mahigit 2 taon nang hindi to umandar, kaya ayan, sinick up ko lang muna. So kita natin dito na yung transmission natin nag-iba yung kulay. Wala na tayong paligoy-ligoy dito. Sasabihin ko na talaga na pinalitan to ng transmission. Pero hindi pa to alam ng may-ari. Sasabihin ko pa lang. Followers ko lang sa Facebook yung may-ari nito at hindi pa kami nagkita. So dito na yung mga audience natin. Yan. Tapos dito tayo sa kabila. Yung kanang kamay natin. So ano ba yung problema dito? Bakit nalilibugan na naman yung mga naunang gumawa nito? So yan, kita natin yung panel natin. So push button na kasi to, kaya kailangan nating pindot-pindutin to. Pindutin. Oy, perting pinduta. Susi natin. Ginamit ko naman yung no style dito, pero ayaw talaga mag-on yung ignition. Kalot na lubog ng traka. So wala. So dito tayo. Kita natin na pinalitan na nila to ng fuse box. So ito na yung waste nila. Gamitan natin ang una kong ginawa dito, ginamitan ko lang muna ng bulang kristal. Sinubukan kong mag-programming dito, pero ang problema, hindi ako makapasok sa system. So kailangan nating i-program tong susi natin dito sa system natin. Pero yung problema, hindi tayo makapasok sa system. So parang brown out lang siya. So ano ba yung dahilan bakit hindi tayo makapasok? So yun yung titingnan natin kung paano tayo makapasok. Kasi kailangan talaga natin makapasok para mabutasan natin yung bulsa ng may-ari. So dito tayo. So yan, pinalitan na nila yan. Bago na yung fuse box, pero ganun pa rin. So ang gagawin natin, tanggalin lang muna natin. Sige, tanggalin. Sa mga nagtatanong kung wala bang warranty to, sabi nung may-ari nung December pa lang ay nandun yung taga-kasa at inayos to. Pero ngayon ay December na ulit, hindi pa naayos. Kaya nagdesisyon yung may-ari na ipadala yung sasakyan niya dito sa Oroquita. Kahit na sa Facebook lang kami nagkontak at hindi pa kami nagkita. Tiwala lang talaga yung pinanghahawakan namin dito. Kita natin na kahit na bago na yung fuse box ay nagpalit na naman kami ulit. So bali pangalawang bisis na to, kaya may 3 fuse box na tayo dito ngayon. So ayan na, triplets na yung kahimtang. Dito para sa amin ay hindi kami nanghihingi ng down payment kahit piso. So bali yung mga parts na ikakabit namin dito ay kami pa yung nagbabayad. So saka na magbabayad yung may-ari kung kukunin na niya yung sasakyan niya. Tumunog. Lagnat dalay ibot yun. Kaya sulit na sulit talaga yung pagbayad ninyo sa amin. Kasi ikinabit muna yung parts bago ninyo binayaran at okay na muna yung sasakyan bago kayo gumastos. So kita natin nakablink yung susi dito. Ibig sabihin ay wala pa tayong karapatan dito para paandarin yung sasakyan natin. So tulad kanina ay ganun pa rin. Ayaw pa rin mag-on yung ignition kahit anong no yung ginawa ko. So ngayon naman tingnan natin yung susi. So ayan, 0K siya. Ibig sabihin wala pang nakaregister dito. At nakapasok na rin tayo sa system. So dahil sa nakapasok na tayo ay ayan, sinubukan ko na ditong mag-program ng susi. So bali yung isang susi lang muna yung inuna ko. So itong susi na to. So ngayon ay magsimula na tayo. Ito yung gagamitin natin. Tuplok-tuplokin lang dito ng maraming bisis. Pagkatapos ayan, sundin lang yung mga tinuro-turo ng bulang kristal natin kung ano yung gusto niyang gawin. So ayan, kinabit ko dito at dinuol-duol sa push button switch natin yung susi. So ayan, nag-success yung learning natin. So dahil sa nag-success na tayo ay tingnan natin kung meron na bang nakaregister na susi ito.
So ayan na, kita natin dito na may 1 na siya. Ibig sabihin ay na-register na ang susi na to. Pero dahil sa dalawa yung susi natin, kailangan nating i-register din tong isa para sulit talaga yung trabaho natin. So ayan, kita natin na dalawa na yung susi. So ngayon ay tuplukin na natin. So kita natin na nag-start na yung engine natin. Pero ang problema, ayaw siyang umandar. I-start natin ulit. So ayan, kita natin na sobrang lakas ng redondo. Pero wala talagang sign na gustong umandar yung engine. Kaya ang ginawa namin dito, tinanggal na naman namin tong engine ECU natin. So bali itong parts na to. So ito yung ECU ng Toyota Rush. Ang gagawin natin dito ay papalitan natin to. So ayan na, bumili na yung kasama natin. Kita natin na hindi naman brand new yung binili natin na ECU. So surplus lang to, tinanggal to nung sasakyan na nabangga. Tinanggal lang muna namin yung bracket kasi pinadala nila pati yung bracket. So bali ito na, kinabit na ng kasama natin. So ito na yung waste. Madali lang namang ikabit tong ECU, kailangan lang gamitan ng handos daladuot. Baka magtaka kayo bakit nasira yung fuse box at itong ECU. So lubog sa baha pala tong unit natin. Nakalimutan kong sabihin kanina pa. Mamuhi mo siya. Sige. Yun! Wahoy! Good job! Paano ba yan? Wow! Oy, ay palabi. Sugwak ang nana. Palo nga. Yeah, start. One click. At nang magkaalaman, dito naman tayo sa transmission. Observe natin. Naka-drive na tayo. So tingnan natin yung transmission na kinabit nila kung ano ba yung kahimtang. So apakan ko. Ayan, so nag 3,000 RPM na pero hindi pa gumalaw yung kilometrahe natin. So tudubaon ko pa. Ayan. So nag 4,000 RPM na. Yun. So wala. Goods na goods yung kinabit nila na transmission, ayaw tumakbo.